Good morning! Isang mapagpalang araw naman mga kapatid at welcome po sa Abacabo Botley. Dito yan sa ating Facebook account. At tayo magninilay ngayon. Huwag natin pagnilayan yung Matthew 12, 49 and 50. And puntahan din natin yung John 14. At tignan natin at silipin natin kung ano makukuha natin out of it. Pero bago yan, tayo manalangin muna para gabayan tayo ng Panginoon at ang kanyang Espiritu Santo para sa ating pagtalakay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O po, Panginoon, muli po ang pasasalamat namin na naman sa umagang ito sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa akin upang maghayag ng iyong mabuting balita. Dalangin ko, Panginoon, at sinasamo ang panalangin ng lahat na nakikinig at makikinig na sana'y samahan ako sa panalangin na bigay mo sa amin ang karunungan ng Espiritu Santo, ang kanyang kabutihan, Panginoon, ang lahat ng kanyang pagpapala, at ang kanyang lahat ng mga bunga upang magamit namin sa pagtalakay na ito o pagninilay na ito. Pangunahan mo ako, Panginoon, ng iyong banal na pagka-Diyos, Panginoon, at ipahayag sa akin upang malaman ko at makapagsalita ng ayon sa iyong pamantayan. Ako ay isa lamang instrumento, Panginoon, sa mga sandaling ito upang maghayag ng iyong mabuting balita. Gamitin mo po ako, Panginoon, sa abot ng aking kakayahan at sa lahat ng iyong karunungan. Dalangin namin ito sa matuloy sa pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa kanan naman ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Yan, punta tayo ngayon. Matthew 12, Dito yung kwento ang karakter dito si Jesus, yung mga nakikinig sa kanya mga tao, nasa church sila, parang ganyan, nasa sinagoga, and then dumating yung kanyang nanay na si Maria at ang mga kapatid niya, at nag-i-inquire, nasan si Jesus? Parang gusto na makausap. Kaya sabi sa kanya ng mga tao, oy, si Jesus, ang iyong mga buong mag-anak ka nasa labas at gusto kang makausap. Sabi niya, sino ba ang aking ina at mga kapatid na lalaki at babae? Ang sino man, sabi niya, na nakikinig sa salita ng Diyos, at tumutupad dito, ay siyang aking nanay, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Sino man ang sumusunod o nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod dito, ay kanyang kapatid. Sino nga ba? Parang kung titignan mo, may pagkasungit naman ng konti sa si Jesus. Pero binibigyan niya lang ng emphasis. Siguro dito yung pamantayan ng tunay na kapatiran pagdating sa Kristiyanong pamumuhay natin. Dahil sabi nga, tayong lahat ay naging magkakapatid kay Kristo sa pamamagitan, tayong mga Katoliko sa pamamagitan ng pagbabasbas sa atin ng binyag na ginagawa sa atin yan bilang mga Katoliko. At ito ay nagiging simula ng ating pagkakaisa sa ating pananampalataya. Christian, I am nothing without Christ. Parang ganyan. So, yun ang gustong diinan ng Panginoon. Kasi, parang kung ang pagbabatayan ng natin pagkakapatid, magulang sa ordinaryong buhay natin, bilang ordinaryong tao, lagi nagkakagulo yan laging meron diyang pataasan, laging meron diyang galit, may selosan, may saksakan, may backstabbing, at kung ano-ano pa, at ginagamit ang kanyang pagiging kapatid o kapangyarihan sa loob ng tahanan, o pagiging magulang sa pag-i-impose ng mga batas sa loob ng tahanan na kung minsan naman ay hindi makakristyano. Maraming pinakikialaman, maraming dinidesisyonan at nagkakagulo. Bakit? Kasi wala dyan si Christ. Ang nandyan si Ian lang, I-A-N, I am nothing. Kaya ang desisyon, ang diskusyon, ang pagtatalo ay nauwi sa pagkakagalit. Pero kung tayo naman ay tatalima sa salita ng Diyos, tayo magkakaroon ng mas magandang tingin at perspektibo pagdating sa pagiging magkapatid o kapatiran. Kasi, di ba sabi nga niya, ang pag-ibig ng Diyos o ang Espiritu Santo ay nagkakaloob yan ng mga regalo sa atin para magamit natin sa ating mga pang-araw-araw na buhay, katulad ng yung regalo niya na pag-ibig, love, hope, fidelity, truthfulness, kindness. Ayun yung pag-ibig na pagkaya na kasama sa sangkap ng ating pang-araw-araw na buhay sa pakikitungo sa ating mga kapatid na Kristiyano at higit kung ito yung magagamit natin, pairali natin sa ating pamumuhay sa loob ng ating pamilya, yung ating first family,
ay mas magiging maalwa o maganda ang buhay, no? Kaya sabi nga ni Jesus, sabi niya, kung sino man ang nagmamahal ng aking salita, o ang nagmamahal sa akin ay nagmamahal ng aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami ng Ama ay mapapasa kanya, no? Sa kanya. Di ba ang ganda? So, ibig sabihin, yung aral turo ni Jesus kung ating pagbabatayan yan o gagawing inspirasyon sa araw-araw ng buhay, no? Ay minahal natin si Jesus. Sapagkat yan naman ang naging akda niya o naging mission niya, no? Ang ipangarap ang mabuting balita at hindi lang ipagkalat, kundi magsilbing ehemplo, no? Na ang totoo palang kapatid at kaibigan ay inaalay ang kanyang buhay hanggang sa pag-aalay ng buhay para sa kaligtasan at katubusan ng kanyang kapatid o kaibigan, no? Yun yung kasi tayo ay nag-aaral kay Kristo. Malalaman natin ang mga lahat na ito kung tayo maglalaan ng panahon para ay mag-aral sa salita ng Diyos. Katulad nga ng pagbabasa ng Biblia, katulad ngayong araw na ito, makikita mo yung pamantayan na gustong gawin ng Panginoon, no? Nasabi niyo doon sa gospel ngayon, no? Kung sino man, no, ang gumagawa, tumutupad sa salita ng Diyos, no, ay nagmamahal sa Diyos, no? Kung sino man ang tumutupad at tumatalima sa salita ng Diyos ay siyang kanyang mga magulang o kanyang magulang at mga kapatid. Makikita mo yung respeto, no? Ng turing ng magulang, di ba? At binibigay ang lahat ng laya sa magulang para magdesisyon. Pero lagi na siyempre ang dasal na Jesus ay para magkaroon yon ay yung that's the will of my Father. Ano ba ang will ng Father? Kaayusan, no? Sa lahat ng pagtitipon, sa lahat ng pamilya, sa lahat ng eskwelahan, sa lahat ng mga opisina, sa lahat ng kalye, ang akda ng Panginoon ay kaayusan. At pag may kaayusan, lumalabas dyan na may Diyos. Dahil dyan ang Diyos ng pag-ibig. No? Di ba yung mga ilan sa karakter ng Kristiyanong pag-ibig, di ba? Mapagpakumbaba, matyaga, di ba? Mabuti, etc., etc. At kasi katulad dito, no? Ngayong araw natin siguro yung sinasabi sa atin. No? Ang sinasabi ng Panginoon, nakatuon tayo lagi no, saan man gagawin natin sa ating pagdidesisyon, no, sa ating buhay, sa ating pakikitungo, sa ating asawa, o sa ating mga anak. Dapat nakaangkla kay Jesus at sa Ama. Di ba? Kung sino yung nagmamahal ng salita ay minamahal si Jesus at mamahalin ng Ama, sabi niya sa John 14. At kami ay papa sa Kanya. Imagine mo, kasama mo si Jesus at ang Ama sa araw-araw pumumuhay mo, mula sa pagising mo sa umaga, tinatangkilik mo ng pagpapasalamat sa Kanya. No, inasalamatan mo na yung nangyari kahapon ng mga kaligtasan natin at kung anong mga benepisyo at mga pagsubok na dumating ay binigay sa atin dahil alam mo ng Diyos na kaya natin. At higit sa lahat, ginising ka na naman ngayong araw rito upang yung mga yan, kung ano man yan, no? Nasigarot sa buhay natin ay ating mapagtagumpayan. Na nagsasabing, buhay ka pa, nandito ako at kaya natin yan. Kalimutan mo na yung mga problemang yan, ituon mo sa akin. Ang iyong paglilingkod, no? Ang iyong pag-iisip, ang buong kaluluwa mo, sabi nga, ay ituon mo sa akin at ako ang bahala. Kaya napakaganda, di ba? Father, Son, Holy Spirit, ang Ama ang nag-akda ng lahat ng yan. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, no, siya ang unang nagmahal sa atin, wala pa rin ginawa ang tao, lumaban pa rin o gumawa pa rin ng kasalanan si Eva at si Adan. Original sin. No? Tapos bumaba sila Eva at si Adan sa kalupaan at namuhay bilang ordinaryong tao na naging sanhi naman, no? Pinagmulan ng mga kasalanan. No? Nung parang wala nang pag-asa, no? Lahat ng bagay ginawa na sa lumang tipan. Nilulod ang tao, pinaulan ng asupre at kung ano-ano pa mga hatol, hindi pa rin nagbabago. So, parang hindi nakikinig sa mga propeta na unang pinadala at kung ano man yung mga emisaryo na pinadala ng Diyos. Kaya sabi niya, this time, no, di ba yung meron ditong parable na ganyan, yung anak ko, padadala ko, baka sakaling makinig sila. Si Jesus ay pinadala, di ba? Sa parable, pinatay, binugbog. Dito ganun din ang ginawa. Nagpapakita na ang lupit ng tao ay talagang parang kaiinis mo talaga, no? Dahil wala siyang kabutihang nakapaloob yung kalupitan niya. Ano? Hinahantong lagi ito sa pagpatay o pagkamatay, no, ng emisaryo. Kaya nga tayo, bilang mga ordinaryong tao at mga Kristiyano at magkakapatid kay Kristo, tayo may task, no? Tayo may gampanin, no?
na ipalaganap ang mabuting balita. Birin mo, 2,000 taon na ito hanggang ngayon. Patuloy-tuloy ang sinasabi sa Biblia na ipalaganap ang mabuting balita dahil kung tayo ay makikinig sa salita ng Diyos at mamahalin natin ang Diyos, no, ang Diyos ay sa atin, no? At ang ating tayo pwede yung sumusunod at tumatalima sa salita at utos ng Diyos ay siyang mga kapatid ni Kristo. Dalawang bagay, no? John 14 at saka Matthew 12, parang nagsasabi na ang pagtupad sa kahilingan o sa kagustuhan ng Diyos ay magbibigay sa atin ng sapat na kakayahan para unawain ang mga nasa paligid sa atin. Ano? Kasi kung minsan nagdudwell tayo doon sa problemang hindi natin kayang gawin. Pag hindi natin kayang gawin, di ba? Idulog natin sa Diyos. Pag may magagawa tayo, no? Ang ating katawan, ang isip natin ay may magagawa, kabutihan, upang mapabuti ang isang taong nangangailangan, ay gawin natin. No? Pag hindi na natin kaya, itawagin natin si Jesus. At siya lamang, no? Tanging siya lamang, no? Ang magsasabi, no? Sa Ama at sa Espiritu Santo na tayo ay bantayan sa araw-araw nating buhay. Kaya nga, titignan mo, masyado tayong nagdudwell, masyado tayong nananatili doon sa problema, kaya hindi tayo maka-alis kung ano man yan, sa trabaho man yan, sa pamilya man yan, personal man yan, kung ano. No? Subukan natin tawagin sa Jesus. Maglaan tayo ng oras sa Kanya. Sa ilog ng isang araw, maglaan tayo ng ilang bahagi ng ating panahon para kausapin siya at idulog sa Kanya. At mararamdaman mo ang Kanyang presensya kung talagang sincero ang iyong mga sinasabi at tinutupad ang Kanyang mga salita. Amen? Ayan. Nagkataon nila ngayong araw nito. Sana i-like and share nyo po, subscribe, at ipanganap din in our own little way, in your own little way, magsalita tayo para sa Panginoon. Ano? Yung mga nakakatabi natin sa jeep, minsan sa angkas, yung driver, ano? At kung sino-sino pa, no? Sa opisina, no? Sa mga party-party, no? Meron man, binyagan, kasalan, ano? Ay ibahagi natin ang ating Panginoon. Sapagkat yan, ang nais na at yan ay sabi o naging sabi ng kanyang kamatayan para sa kaligtasan ng lahat. Kaya patuloy-tuloy ito at hindi tayo dapat humihinto. Maraming salamat. And lahat ng ito, Diyos Ama, ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo. Panalangin na mahal na Inang Maria at lahat ng mga tinatawag mo upang maghayag na mabuting balita. Kami kaisa sa lahat ng iyong pagpapala at umaasa ang kaganapan ito ay magagawa namin sa pamamagitan ng bendisyon ng iyong kabarag-bagal ng Espiritu. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. Good morning kay Toto Jomar. Kumusta ka na? At sa lahat ng makikinig sa atin, mag-like and mag-share at sisilip at makikinig dito sa ating live broadcast. Magandang umaga po at mabuhay po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Like, share, subscribe. Meron po tayo sa Instagram, meron din po tayo sa YouTube, meron po tayo sa Thread, meron po tayo sa lahat na halos ng platform. Sa group chat, sa Facebook. Maraming salamat. Bye-bye. Mabuhay tayong lahat. At ang mag-aaraw na ito ay maging masagana para sa ating lahat. Amen at amen.